Hi guys. Andito po tayo sa sa dati kong trabaho. Ito po yung first company ko dito sa Saudi Arabia. Dito po siya located after the checkpoint going to Al-Kharj. But I think it's not yet part of Al-Kharj, still part of Riyadh. Ito, tingnan mo siya. Sino to? Yun, may nakalagay na dito, itong panyo. Ito, kasi sobrang init dito. Kasi nasa gitna to ng desert, yung layo-layo ng yun, walang mga buildings, yung mga pabrika, pero ilan lang. It's under a locker compound. Dati I was living or working here for more than 3 years here. Wala pa tong wala pang fence, hindi pa walled yung accommodation namin. Hindi pa yan ganyan dati. Yan, may gate na, di ba? Yung open area pa lang yan dati. Nung dito ako, tapos nung first 2 years here of living here or working here, residing here in this part of Saudi, wala pa kaming saan ba yun? Kung makita yung tower na yan, yung tower na nasa likran ko, bago lang yan, siguro mga after 2 years na nandito na ako, tsaka lang yan. So ang hirap ng signal dito, tsaka pag taglamig, super lamig, at kung tag-init naman, super mainit. Tapos tingnan nyo yung dulo doon, yun yung pinakadulo ng gate ng compound na to. Deserto din yan doon, pero may road din dyan papuntang sa ibang mga kumpanya doon sa loob-looban. Yun, malungkot ng buhay ng isang OFW pag malayo, lalo na siguro kung may asawa ka at anak, mamimiss mo sila. Siyempre you're here, imagine kung binigyan ka ni Lord ng 60 years to live, tapos half of that is away from them. Mahirap siguro yung pag isang OFW na naka land base as compared to those na mga seaman or sea base. Kasi at least yung masiman hindi masyadong nalungkot, diba? Kasi punta sa iba't ibang port at napaka maganda at malaki ang sweldo. Maganda yung kondisyon. Challenge lang nila is the weather, yung pag may bagyo siguro or yung mga weather disturbances, yun lang siguro. Other than that, maganda naman pamumuhay sa barko. May tagaluto, mayroong kompleto lahat. Whereas dun sa mga naka-land base, most of them or most of us, sarili-sarili talaga. Yung iba may accommodation, minsan maganda, minsan hindi. Minsan libreng internet, minsan hindi libreng internet. So talagang gagastos ka. Minsan may food allowance, so minsan hindi enough, minsan walang food allowance, depende. Or kung naka-live out ka, meron kang extra transpo at housing allowance. Pero yun, magluluto ka, tapos wala na, sa isang lugar ka lang, lalo pag dito, tulad ng first company ko dito, 3 years, more than 3 years. Dito ka lang sa lugar, mahirap lumabas kasi walang taxi. Kung gusto mong lumabas papuntang Riyadh City, kailangan mag-hire ng private car or kilala mo, makihits ka or whatever, kasi walang public transport dito na napasok, walang bus, whatever. Lang, so bayad ng dati
dati ang bayad ng taxi is private taxi going one way lang to Riyadh is 50 50 ba yun? Yeah, basta 50, nabutan ko, naalala ko 50 riyal, then 50 riyal din pabalik sa 100 riyal. Convert mo sa piso, it's more than 1,000, right? Kung sa ngayon 14 pesos yung isang riyal, so 1.4, imagine, para lang makaano ka. Kasi imagine nung buong pagstay ko dito, every time na napunta ako ng Riyadh, parang naninibago ako palagi, always, kasi parang bata naman ako na galing sa bukid. Kasi nakikita, namamangha naman ako ulit sa mga buildings, sa mga ilaw, ang noise ng mga sasakyan, and yun, parang ang saya ng feeling pag nakapunta ka ng city. Parang kahit somehow nababawasan yung lungkot mo. Kasi parang appeal mo naman yung pagiging, yung syudad, yung liveness, yung entertainment doon, lalo na ngayon. Noon ha, i-relate ko noon, naibago talaga ako palagi every time na out kami ng Riyadh. Kasi imagine isang buwan, once a month or minsan twice, kung twice man gagastos ka na for doon. Minsan nga sa kahit may company van, hindi kasya kasi maraming empleyado na pumupunta, so hindi kasya doon. So yung iba, most of them, the Pinoys, na gano'n na lang, pa-private. Siguro to give way na rin sa iba, kasi lalo yung mga ibang lahi, yung may ibang lahi na, I don't want to mention kung anong lahi na medyo maliit ng konti yung ano nila. So somehow it helps, no? Doon na lang, priority na lang, pagbigyan na lang doon sa van. Yun ang on my own opinion, ha? Tapos basta pero minsan pag walang napunta, kasi kung bakit once a month lang, dahil dito sa abroad, dito sa Middle East, ano lang ang sweldo, hindi 15-30, kundi every end of the month, or depende, basta once a month lang. So once a month ka lang din pumunta, and sa city, so marami na rin purpose yung pagpunta mo doon. Mag-groceries ka for your kainin, magpadala sa Pilipinas para sa mga pamilya mo at mahal mo sa buhay, and enjoy mo rin yung sarili mo. Kakain sa restaurant, or bibili ng something for you, for yourself, ganon. Treat mo lang yung sarili mo minsan. Yun, yeah, once a month. Kasi nga, once a month lang yung sweldo. Tsaka okay na rin yun. Tipid na rin, siguro, sa pamasahe. And, dati, trabaho ko dito, isa lang ang off, Friday lang. So, talagang, parang kulang, di ba? Parang kulang ang off. Kulang ang araw ng off. Yun lang.